Salap. Nagagalak po ako dahil nakita ko yung aking dalawang anak na maawit sa Panginoon. Sabi ni Brother Rex ay mana raw sa tatay, hindi po sa nanay po. Kasi sabi ho ng siyensya ay 75% daw po yung genes talaga ay galing sa nanay. Tangi ang iyan, ano po. So kung 75%, 25 lang po yung sa akin, baka mas, kung nabaligtad po yun, baka sobra pa. Anyway, hindi po yabang. Naalala ko lang si Attorney Cow. Sabi ho niya, pag nasa daw ay nagmamalaki sa kanyang mga anak, ay sinasabi niya na manang-mana yan sa nanay nila. But anyway, praise the Lord. So umagang ito na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Na sa kabila ng umaakyat, mataas na bilang ng tawag dito ng mga nagkakasakit ng virus na COVID-19 ay nandito tayo, nagpapatuloy sa mundong ito, taglay po natin ang ating buhay at patuloy nating na-enjoy ang buhay na ito sa biyaya ng Diyos. Masaya po ba kayo ngayong umaga? Kumusta po ang inyong puso? I-check nga ho natin ang ating puso ngayong umaga. At ano ho ba yung heartbeat nito? Ngayon ho, nasusukat yung heartbeat, ano? I mean, yung kondisyon ng puso. Kung ikaw ay nagpapalpitate, pwedeng hindi lamang nararamdaman, but even nasusukat po iyan. So alam nyo, this morning, ito ho yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Tayo po sa ating pagtingin, konsepto tungkol po sa pagkakatiwalang Kristiyano. So sa pangatlong linggong ito ay ating pag-uusapan yung puso. Kapag ang tawag dito, nanonood po ako ng sport, isa sa mga paboritong sport liban sa boxing ay ang basketball. At kapag ang ating Gilas Pilipinas ay lumalaban sa ibayong dagat, ay sinasabi na puso ang kanilang daladala. At ang ibig sabihin po noon, figuratively speaking, ay yung kanilang pagmamahal sa bansa, pagpapahalaga sa Pilipino ay kanilang daladala dito sa kaibuturan ng kanilang puso. At hindi man ganoon ka sabi natin kayang makipagkompetensya ang ating mga manlalarong atleta, basketball, sa tangkad, husay at advantage ng kanilang mga kalaban, and yet nandyan ang puso. So na-inspire ako sa ganong pagtingin nating mga Pilipino. At tayo po ay ginagamit natin ang salitang heart o puso sa ating panahon para i-express yung ating sabi nga pagkakaunawa. Ano ba ang ibig sabihin ng puso? So tayo po sandali ay manalangin at hingin natin ang gabay ng Panginoon as we discuss this very important topic na itinuturo sa atin ng Panginoon. Father God, this morning, nagpapasalamat po kami sa isang napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin, na kung saan ay taglay namin ang biyaya ng buhay na galing po sa inyo. Samantalang kami ay nakaupo sa aming mga kinaupuan ngayon, sa aming mga tahanan, na kayo po ang Diyos na aming patuloy na sinasamba. Nasaan man ngayon ang iyong mga anak, subalit nakikilala po ninyo sila at nalalaman ninyo ang tibok ng kanilang puso ngayong umaga na ang pusong ito ay nag-worship sa inyo. Ang puso na meron kami ay nakahanda, Panginoon, na welcome ang iyong pong biyaya at pagpapala through your word, Father.
Gamitin po ninyo ang iyong walang kabuluhang lingkod at hayaan po ninyo ang pagbubulay ng aking mga labi, ng aking puso at isipan ay sangkapan ng karunungan na nanggagaling sa inyo. At ngayong umaga, inaangkin namin ang biyaya na inilaan po ninyo sa amin sa pagtitipong ito. Sa iyo ang kapurihan at dinideklara namin ang iyong tagumpay sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Si John Wesley, madalas po niya sinasabi sa kanyang mga class meeting sa tuwing sila ay nag-gather, yung salitang, "How is your soul?" At equivalent yun sa salitang, "Kumusta ang inyong puso?" Sa wikang Hebreo, ang salitang heart o puso ay sounds like lev, L-E-V, or live. Ang ibig sabihin po nito ay kung ita-translate daw po sa salita ng Biblia, this word is translated as mind or conscience, but most commonly it is heart. So, because of the language, yung lingwahe ng Biblia po ay hindi natin lingwahe because naisulat siya ng unang mga panahon. Meron silang sariling lingwahe and sa ika nga, nagkakaintindihan po sila once na narinig po nila ang salitang ito. Live o lev, leva, ang ibig sabihin daw po nun ay puso, and at the same time, it refers to mind, translated into mind or conscience of a person at tinatawag mo na puso. So, again, technically, yun po ang ating nababasa sa Biblia because yun ang lingwahe na kanilang ginagamit noon. So, ang puso ay siyang luklukan ng buhay at ng lakas ng tao. At ito po yung sinasabi ng Bible. Kino-consider po na ang puso ng tao, ang puso na meron po tayo, ang siyang luklukan ng ating buhay, ang sentro ng ating buhay. I remember yung isang approach ng evangelism na very simple approach, ano? Kung inabot nyo itong tawag dito, tool na ito, how to evangelize, how to present Jesus Christ in His Word, ay merong isang circle na merong nakaupo doon, merong isang chair, at ang circle na ito ay sinasabi na dinidescribe na kung si Jesus ay wala pa sa iyong buhay, ay ikaw ang nakaupo doon sa chair inside the circle. I think gusto lang i-describe iyon. Ano? At si Jesus ay nasa labas o maaaring hindi nakaupo. Once we accept Jesus, sabi ko doon sa approach na ito ng evangelism, si Jesus ngayon yung nakasentro o nakaupo doon sa chair na nasa loob ng circle, ang siyang nakaupo sa buhay ng tao. But once na hindi pa natin tinatanggap si Jesus, tayo ang nakaupo na siyang sentro ng ating buhay. I think ganito ko kasimple inilalarawan for us to understand na tama, ang puso ng tao ang siyang luklukan. Ika nga, sa literal translation ay upuan kung saan doon nakaupo o sentro ng ating buhay at ng ating buong pagkatao o kalakasan. Because sabi nga natin, the word heart o leva is translated as mind or conscience, na kung saan ito ang tawag dito ay mind, soul, and spirit. Ito yung kalikasan ng ating emosyon o emosyonal na damdamin at the same time pagkakaunawa. Binabasa ko po yung isang yung isang sinasabi ng Strong Exhaustive Concordance of the Bible. Although there is a contradiction between the heart and the mind, but ayon sa paliwanag nito,
ay magkaugnay ang dalawa because of the language na ginamit ng Biblia ay dinidescribe ito na yung puso at ang isipan ay bahagi ng pagkatao ayon doon sa kanilang lingwahe. But usually, ginagamit po ni Jesus ang puso as tawag natin dito, simbolo o ginagamit ng Biblia at ginagamit ng Panginoong Jesus during His time nung siya nagtuturo na ang puso ay siyang pinagmumulan ng kasalanan. So kung po yung invite na magbasa sa inyong mga Biblia, I hope meron po kayong mga Bible sa inyo pong tabi. Anyway, please read your Bible doon po sa bahagi ng Matthew chapter 15, beginning verses 17 to 20. Sabi po doon sa aklat o ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 15, mga talatang 17 hanggang 20. Sabi ni Jesus, ito po ang sabi niya na saan na ba ito? Gusto ko po kayong basahin ito. Sinabi sa kanila ni Pedro, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga. Sinabi niya, kayo man ba'y wala rin pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Verses 18. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat, ito ho yung verse 20, take note po ninyo ito. Sabi ho rito, sapagkat, sabi ho sa 19, sa puso nanggagaling ang masasamang isipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. And then verse 20, ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumakain ang di muna naguhugas ng kamay sa paraan na ayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Actually, ang context po nito is discussion batay doon sa minanang turo ng mga Hudyo na kung saan very conservative, very legalistic ang mga Pariseo sa pag-observe nito na ang panlabas ng mga seremonya ay nakapagpapainam sa tao at sa harapan ng Diyos. Subalit sabi ni Jesus, ang nakapagpaparumi sa tao ay yung pumapasok sa kanyang puso at sapagkat ito ay inilalabas sa pamamagitan ng kanyang mga labi at paano siya nagkakasala. Si John Wesley, mamaya babalikan ko po itong text na ito, meron po siyang isang sermon. At itong sermon na ito, ang tawag po niya ay the circumcision of the heart. Ano po? Pagtutuli sa pamamagitan ng puso. At ang context nito is galing po doon sa Romans chapter 2 verses 29. Because doon, dinidiscuss ayon sa kautusan ng mga Hudyo na ang bawat lalaki ay kinakailangang magpatuli bilang paglilinis at pagsunod sa kautusan ng Diyos upang ang mga lalaki ay ituring na malinis. Siguro itong sermon na ito ay panahon ng mga UMM na kausap ni John Wesley. But in general, ito po ay merong spiritual meaning para doon sa kanyang congregation o sa panahong iyon. Circumcision of the heart. According to John Wesley, ito ay nangangahulugan, number one, ng distinct mark of being a Christian, follower of Christ. And at the same time, ito ay seal of thy calling. And pangatlo, sinasabi ni John Wesley na ito ay kapahayagan ng biyaya ng Diyos ng mabubuting gawa dahil sa isang spiritual na paglilinis ng buhay. Therefore, ginamit ni John Wesley ang salitang circumcision of the heart dahil doon po sa kanyang gustong i-address na mensahe.
Yes, mga kapatid, kung ang puso ay siyang, sabi nga natin, nagpapahayag ah, ng mental and emotional states ng isang tao at kalagayan ng kanyang puso, tama po ang Biblia because, for example, sa Old Testament time, doon po sa Exodus chapter 14, ay ginamit po na ang puso ay kapahayagan ng kagalakan. Yes, madidetermine natin kung ang puso ng isang tao ay masigla, healthy, siya po ay puspos ng kagalakan. But sa kalikasan, nilikha tayo na ang pusong ito ang nakadarama at nakapag-express ng kagalakan ng isang tao. That's why sabi ni Pablo, meron siyang ginamit na isang mga bahagi ng kanyang sinusulatan. Particular, if I'm not mistaken, kung ako po'y di nagkakamali ay doon po sa Philippians na sabi ni Paul sa kanyang sinusulatan, "Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice." So, ang puso ay kapahayagan o nagpapahayag ng kagalakan at nadarama ang kagalakan sa pamamagitan ng puso. And again, there is an occasion again from the Old Testament sa Exodus chapter 4 verses 20 na ang Diyos ay dinidescribe po niya na ang puso ay pinatitigas o napatitigas po ito because of sin. Yung pakikipag-alit, pakikipaggalit laban sa Diyos. And even sa karanasan doon sa Israel, particularly Leviticus chapter 19 verses 17, ginamit po yung salitang ang puso ay napadarama ng galit. Okay, from joy or gladness, mula doon sa pagiging pusong bato, sabi nga ho ng isang awit, dito rin ay padarama ang isang pagsukasuklam o galit na siyang nararamdaman ng puso. And then sa Proverbs 23 verses 7, pumanin po ninyo kasi topical sermon ito, that's why ginagamitan po natin ng ilang mahalagang mga talata from the Bible for us to see and understand. Nasabi ho rin sa Proverbs 23:7 na ang puso daw po ang siyang nag-iisip. So hindi ginamit dito yung salitang isipan, instead nadaramdaman at naiintindihan ng puso ang kanyang mga iniisip before na siya po ay, ang isang tao ay maaaring mag-proclaim ng judgment, ng condemnation sa kanyang kapwa, and even sabi nga natin siya po ay magkaroon ng hate sa kanyang sariling buhay. And that's why from chapter 15 verses 7 to 20 at sa sulat ng ibang Helyo ni San Mateo, ginamit ni Jesus na nanggagaling sa puso po natin ang mga kasalanan. And na-amaze po ako doon sa sermon ni John Wesley about the circumcision of the heart. At gusto kong hiramin iyon because sabi ni John Wesley, ang puso ay kinakailangang ma-circumcise because symbolically speaking, actually sa literal na practice ng mga Hudyo, the reason why sinicircumcise ang mga lalaki is para sila po ay maging malinis, panlabas, and at the same time bilang pagsunod sa kautusan spiritual. Ganon din naman tayong mga mananampalataya. At ngayong umaga gusto nating i-declare, mga kapatid, kung hihiramin ko yung sinabi ni John Wesley, ang mga Metodistang Kristiyano ay dapat na-circumcise na ang kanilang puso. Nalinis na. Amen po ba yun? Nalinis na ang puso natin dahil sa pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil nung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay binabago ng Diyos araw-araw.
Naniniwala ho ba kayo doon mga kapatid? Actually, kung sa atin lang pong sarili, hindi natin kayang baguhin ang ating puso. Ang ating buhay, I mean. Kasi sabi natin, ang puso ng tao ang siyang sentro o luklukan ng buhay at ng kanyang lakas. Therefore, ang isang taong wala pa kay Kristo ay namumuhay ng walang pag-ibig. Namumuhay na hindi nagpapadama ng pag-ibig at ang kanyang buhay ay punong-puno ng galit. But praise the Lord dahil po sa biyaya ng kaligtasan at pagliligtas ng Diyos dahil kay Kristo, atin pong naranasan ang paglilinis ng Diyos doon sa ating mga puso because of Jesus. Dahil nang tanggapin natin siya, kasama na nililinis ng Panginoon ang ating, binabago ng Panginoon ang ating buhay at sa pamamagitan ng paglilinis ng Diyos sa ating mga puso, tayo po ay nagiging isang bagong nilalang. Napakasarap pong isipin na tayo mga Kristiyano, since sabi ni John Wesley, ang kahulugan ng circumcision of the heart ay isang tanda o tatak na tayo po ay mga Kristiyano at tagasunod ni Jesus. Tanda ito ng ating, o tatak ito ng ating pagkatawag mula sa Panginoon. Dito, nahahayag ang isang bagong katauhan ni Jesus sa atin. Kaya ang tawag ni John Wesley doon ay regeneration. Pagkatapos po nating masumpungan ng biyaya ng Panginoon, yung prevenient grace, o yung sabi natin, biyayang nauna sa atin, at dahil sa pagtanggap natin sa kanyang biyaya through Jesus our Lord and Savior, tayo po ay sinasanctify ng Panginoon at doon nagpapatuloy yung proseso ng ating buhay Kristiyano na tayo po ay lumalakad sa bagong buhay kay Kristo. Kaya dapat po ang mga Kristiyano na mga mananampalataya, ang mga Metodistang mananampalataya, katulad ng sinasabi ng Biblia at saka ni John Wesley, ay meron ng isang bagong puso. Ano po? Merong tinatawag na spiritual surgical process na ginawa ang Panginoon sa atin. Binabago, nililinis niya ang ating puso. Nung si David ay magkasala, sumulat siya sa aklat ng mga awit ng salitang ito, "Create in me a clean heart, O God, and renew," sabi ho niya, "my spirit." Opo, isang magandang tingnan natin na tayo mga mananampalataya, tayo po ay circumcised na. Sabi nga natin, ginagamit natin yun for us to understand yung kahulugan po ng pagbabago ng Diyos sa ating mga puso. Kung ang puso natin ay nilinis at binago na ng Panginoon, dito tayo nakapamumuhay na tayo po ay merong kapayapaan sa Diyos, and at the same time, meron tayong tamang relationship sa Diyos at sa ating kapwa. Nagiging upright o righteous po ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, ang isang Kristiyano hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Again, kung babalikan natin yung sinabi ni Jesus sa comparison ng isang taong, sa context po ng buhay Kristiyano, tumanggap na kay Jesus, nawawala na sa kanyang puso ang mga masasamang isipan. Amen po ba yun? Hello, bawal po ang judgmental. Sa Kristiyano, hindi po tayo judgmental. Ang tingin natin sa ating kapwa, maganda, mabuti. No? Bagamat gumagawa ng masama, gumagawa ng hindi karapat-dapat, mabuti ang pagtingin natin sa ating kapwa. And sabi nga po, kung ang puso na wala pa ang Panginoong Jesus doon ay lumilikha ng pagbatay, adultery, fornication, pagnanakaw, at pagsaksi laban sa ating kapwa ng mga maling paratang, nababago po yun ng Diyos. Kaya nga, hindi na dapat naghahari sa atin
ang ganitong mga nilalaman ng ating puso at isipan na kung saan, alam po ninyo, iniisip pa lamang po natin na ang ating kapwa ay dapat mapahamak. Ang ibig sabihin noon, baka yung puso natin ay hindi pa pinabago ng Panginoon. Mga kapatid, my personal question this morning ay ito. Kumusta ang inyong puso? Ang puso ba ninyo ay nakapagpatawad na? Alam po ninyo, meron ako mga personal experience sa aking karanasan sa pagpapastor na nakakalungkot. Meron ako mga tao na encounter. Sabi nila, Pastor, hanggang ngayon hindi ko po mapatawad yung taong nagkasala sa akin. Ang nakalungkot, kamag-anak po niya. Dahil sa ginawa niya sa akin, sabi ho niya. Pero alam po ninyo, pag tayo'y namumuhay o namumuhay na ang puso natin ay punong-puno ng puot at galit, hospital po ang labas niyan. Ang tawag po diyan ay PGH. Meron tayo, papunta tayo ng PGH. Alam po niyo yung PGH, puot, galit at hinanakit. Sana po walang metodistang Kristiyano na mayroong PGH sa puso. Amen po ba? Nakapagpatawad na tayo at pinatawad na kasi tayo ng Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay from the past. Na ang buhay natin ay punong-puno ng bitterness, punong-puno ng ampalaya. Alam ko ba ninyo yung itsura ng ampalaya? So palagay ko, alam natin yan. Kumakain naman tayo ng ampalaya. Kulubot. Sabi ni Pastor sa DCS, si Maliwat ang apelyido, sabi ni Pastor Maliwat. Sabi niya, huwag tayong maging pasas, tayo dapat ay maging ubas. Kasi po yung pasas, kulubot. Ang puso na binago ng Diyos ay isang pusong napakaganda. At kung i-describe ng isang eksperto sa medisina, particular cardiologist, kung titingnan natin sa kanilang illustration kung ano ang itsura ng isang pusong masigla, isang pusong malusog, ang pusong ito ay hindi nababalutan ng mga negatibong kalagayan. So literal at spiritual ang gusto nating sabihin. Yes, binabago tayo ng Panginoon mula dito sa kaibuturan ng ating mga puso because of Jesus, because of His Word. And that's why ang apela po ni Pablo sa kanyang sa mga sinusulatan niya at gusto kong gamitin sa atin as an application kung ano yung dapat natin gawin, keep or guard your heart. Kung paano tayong nag-iingat pisikal na hindi magkasakit ang ating mga puso, ganun din naman sa spiritual na reality ng ating buhay. Kailangan nating bantayan ang ating mga puso at panatilihin itong malusog, masigla, at sabi nga, walang bahid dungis sa harapan ng Panginoon. Doon po sa Philippians 4 verses 7, so ko lang basahin po ito sa mga sulat ni Apostle Paul. Sabi po niya doon sa Filipos 4:7, ito po ang kanyang sabi sa mga mananampalataya sa Filipos. Sabi niya, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dito, ipinapahayag ni Pablo, kinikilala ni Pablo, at sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos na ang makapag-iingat at makapagpapanatili upang ang ating puso ay masigla at ang ating puso ay punong-puno ng kadalisayan at kapuspusan ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kaya't kailangan natin palagi yung intervention ng Panginoon through the power of the Holy Spirit in His Word na tayo po ay makapamuhay sa harapan ng Panginoon. Ay gusto kong ituloy yung talatang yun sa Philippians 4 verse 8. Sa wakas, mga kapatid, sabi niya, dapat maging laman ng inyong isip at ituloy isama natin dito, isip at puso, ang mga bagay na karapat-dapat
bagay na kapuri-puri, bagay na totoo, bagay na marangal, bagay na matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sabi ni Pablo, in last verses, sabi po diyan, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayoy, isa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sarap pong mabuhay mga kapatid at sarap matulog na ang puso natin ay panatag, payapa. Amen po ba? Masarap matulog at kung magising tayo o hindi man na magising, na ang puso natin ay merong kapayapaan sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao because na-encounter natin, na-experience natin ang forgiveness ng Lord, ang pag-circumcise ng Panginoon, ang paglilinis ng Lord sa ating mga puso. In this time of pandemic, mga kapatid, alam po ninyo, kailangan natin ang isang malusog na puso. Sabi nga ho ng mga barkers ng mga jeep, galaw-galaw para hindi may stroke. Which is true. Kung paano natin pinapahalagaan ang ating pisikal na puso upang maging healthy tayo sa ating pamumuhay, maging productive po tayo, ganun din naman ang ating buhay spiritual sa pamamagitan ng ating puso na patuloy nating i-keep at i-guard ang ating puso upang ang kapayapaan ng Panginoon na siyang bunga at kapahayagan ng isang binagong puso, binagong buhay sa harapan ng Panginoon ay atin pong maranasan. Pumunta po tayo sa ating mga cardiologists, mga kapatid. Walang iba kundi si Jesus. Ipacheck po natin ang ating mga puso araw-araw upang hindi tayo magkasala laban sa Diyos and at the same time makapabuhay tayo na tayo po ay merong healthy heart. Na kung saan manifestation ito ng isang buhay spiritual na masigla, lumalago. Kaibigan, mga kapatid, masaya po ba kayo? Nagagalak po ba kayo? Ang inyong bang puso ay tumitibok upang parangalan ng Panginoon. I remember the song, alam mo niyo yung awit na ito na pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong ang itinitibok ay ang parangalan ng Panginoon. Ang tinitibok ay papurihan ng Panginoon na siyang bahagi ng buhay po natin. Masarap pong maging Kristiyano because tayo po ay na-circumcise na ng Panginoon. By heart. Nilinis na po tayo. Pinalaya na po tayo. So makakapamuhay tayo both physical and spiritual sa ating mga puso na tayo po ay binabago ng Panginoon. Young at heart, fresh, ika nga, sabi natin ay masiglang puso na kung saan umiibig sa Panginoon, umiibig sa kapwa. Paano ba natin may express ang laman ng puso natin? That's a very good question, or the basic question yan. Symbolically, in-express po natin ang salitang pagmamahal. Minsan, sabi nga, metaphorical or symbolic sense, doon sa drawing through heart. Ibig sabihin, hindi po natin lamang pwedeng ipahayag ang pag-ibig by words, o by word. Instead, pwede nating express sa iba't ibang language. Sa isang aklat na love language, alam po ninyo, maraming paraan para ma-express yung love. By words and by action. Maaring sa ating pamumuhay ay hindi po tayo, ika nga, nag-express ng pagmamahal. Yung salitang I love you,
napakahusay mo, magaling ka, tawag natin word of affirmation. Pero by action, pwede natin ipapadama ang pagmamahal na ito. Because by words and action, sabi ho natin, ito ang manifestation kung ano yung laman ng puso natin. At sa pamamagitan ng ating pamumuhay, pwede po natin itong maipadama. Tawag po natin dyan ay sa pamamagitan ng love language, expression na ang ating mga puso ay tunay na binago ng ating Panginoon upang makapamuhay tayo ng malaya, payapa at may pagtatagumpay araw-araw dahil naranasan natin na minsan binago ho tayo ng Diyos, sinarcumcise ng Lord ang ating heart. Hindi sa pamamagitan ng ating pagiging miyembro sa church, kundi sa isang personal na encounter with Jesus. Muli, ingatan natin ang ating mga puso sapagkat ito ay kapahayagan ng pag-ibig ng Panginoon na nakikita sa atin upang araw-araw na ipapadama natin ito sa ating kapwa, especially sa ating mga loved ones na malalapit po sa atin. At patuloy tayong manalangin na makapamuhay tayo na ang ating puso ay patuloy na binabago ng Panginoon. Ika nga kung paano tayo nagme-maintenance, nagba-vitamins, umiinom na maraming mga gamot o mga gamot na pagpapasigla ng ating katawan, ay ganoon din naman ang gawin natin upang maging masigla at malusog ang ating mga puso na siyang expression ng pag-ibig ng Panginoon. So maatin po ang biyaya ng Diyos sa umagang ito na ang kanyang pag-ibig at pagmamahal ay ating nadarama. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.